Yo, teka lang, natatawa ako. Welcome sa mga bashers. Mag-live tayo. Kasalukuyan kasi alam ko, most of the bashers natin ay nanananghalian. Kaya habang busy sila, mag-live tayo. At ang live na ito, gusto kong mag-focus sa saan ba tayo mag-focus? Natatawa lang talaga ako eh. This is just for my entertainment ha. At kung marinig man to ng iba at na-entertain din kayo, edi tawa lang tayo. This is just for my entertainment. Marami kasing nagko-comment dun sa isang video na post ko. Ito nga, yung fake preachers exposed. Ako pa naman, pag nakakakita ko ng mga mga comment na paumanhin sa mga terms at mga words na magagamit ko ha. Ako pagdating sa ganitong may mga troll sa internet, yung mga nang babash, magaspang ako magsalita. Napakagaspang ko magsalita. But it doesn't mean na wala akong alam sa pinagsasasabi ko sa video na pinost ko ha. Ganun lang talaga ako sumagot sa mga ganun klase mag-comment. So mag-focus tayo dito sa mga comments na natatanggap natin. Tulad nitong isang to. Ayaw mananghalian. 34 minutes ago lang. Siya si Ryan Wabe. 1854. Tingnan muna natin yung yung account niya sa YouTube. O, Kels TV, may picture ng baby. Bawal yan, sir, kung ganito ka klase mag-comment. Delikado yan, yung picture ng mga bata, yung mga anak ninyo. Tapos ang comment ninyo, tila mambabash or mang challenge ng kapwa. Lalo na pag sa religion, palitan mo yan, ha? Ryan Wabe, palitan mo yan. O, wala ding laman yung YouTube account niya. Yung about me ng channel niya, wala ring laman, walang kalaman-laman. Nag-join siya nung March 26, 2020. Okay. Alam mo, naisip ko kasi karamihan ng mga members ng MCGI, ito nung nandun pa ako ha, I was baptized 2020. Ay, ulit. I was baptized year 2000. Year 2000 ako nabaptismohan sa Apalit, Pampanga. Tapos umalis ako, nilayasan ko yung MCGI noong 2022. So that would be 22 years akong naniwala sa panloloko ng mga yan. Salamat sa Diyos na buksan yung mata ko. So, nung mga later part na, nung bago mamatay si Brad Eli, nung umuusbong na tong pamumuno ni Daniel Rason, sabi ko magfo-focus ako sa mga comments, pero ito introduction lang to. Onting kwento lang muna. Nung umuusbong na tong pamumuno ni Daniel Rason, binibida niya ngayon yung social media. So yung buhay pa si Brad Eli bago siya mamatay, like a few years bago siya mamatay, lalo na yung end part ng buhay niya, binibida nila yung social media. So, kailangan dumami yung likes, dumami yung subscribers ng ang dating daan sa YouTube. Tapos yung MCGI cares nitong si KDR ninyo. So, ito namang bulag na mga miyembro. Pati ako nahawa ako talaga dun eh. Member ako dun dati. Pero, I have this YouTube account at meron naman ako mga social media accounts na way like 2009, mga ganun, 2005, 2009. Basta mayroon na ako. Yun na yung ginamit ko. And those are my personal accounts. Personal accounts ko yun. Pero yung iba, naisip ko, halimbawa matatanda, yung mga bagong convert, tapos hindi naman mga techie, napilitang gumawa ng mga YouTube accounts. Napilitan gumawa ng mga Instagram accounts ng mga kasi nga nandun yung kuya nila eh, andun si Brad Eli eh, papalabas yung mga shows nila doon. So kailangan maraming viewers, kailangan maraming likers,
So ang tingin ko, karamihan ng mga bashers ko mula dyan sa MCGI, ang gamit nilang account ay yung mga napilitang gawing account dati. Napilitan silang gumawa ng account. Tignan mo, mga walang laman. Kahit kayo bumisita, tignan nyo yung comment section, tapos isa-isahin nyo yung mga nag-comment, lalo na pag kakampi ng MCGI, mga walang laman. Walang laman. So yun ang naiisip ko. Mostly siguro sa kanila napilitan lang. So gawa lang nila ito before para lang for the sake lang na gamitin para ipanood dun sa ang dating daan nila, dun sa kuya nila, sa Instagram. Para dumami yung likers, subscribers, mga ganyan. Ang pangalawang naisip ko ay mga dummy accounts, mga fake accounts. 'Di ba? Para makapang-bash lang sila. Bawal kasi sa kanila daw yung magdebate na eh. Yun yung turo sa kanila ng kuya nila eh. Nung bago ako lumayas, yun ang tinuturo dyan eh. Ewan ko kung binago nila. Bahala sila sa buhay nila. Pero may natatanggap akong ganitong mga member ng MCGI na puro dami accounts, mga blank yung profile. Anong mahihita ko? Tapos kakausapin nyo kung aasarin nyo ko. Ano yun? Aawain ko multo? Inaaway po ako ng mga multo. Mga walang mga katauhan. Kaya ang lalakas ng loob. Ang lalakas ng loob nyo, ha? Ako, lahat ng social media accounts ko, sa lahat ng social media platforms, naka-public. Public yan. Lagi kong inaanyayahan yung mga nanonood ng mga videos ko na mag-comment kayo, sige. Pero hindi ko pre-namis na pag nag-comment kayo, kayo yung magbibida-bida. Siyempre, channel ko to. At kapag may ayaw akong comment, may karapatan akong alisin. Diba? Mga gago to, mga entitled tong mga bashers eh. Mamaya, may isang ganyan ako nakita kanina eh. Buti na lang nakapananghalian na ako. Hindi ako mawawala ng gana kumain. Busog ako ngayon, kaya okay ang mood ko. So, simulan na natin. Ito si Ryan Wabe, 1854, 34 minutes ago. Refresh natin kasi dumakdak na ako eh. Ilang minutes nang nakaraan. 41 minutes ago. Ang sabi ni Ryan Wabe, 1854, 41 minutes ago, sana bro, ay Brad pala, Brad. Ganun sila dapat. Sana Brad, maipaliwanag mo Kong. Hindi ko pinagtatawa na alam ko yung may mga manonood or Tagalog na Tagalog na hindi native Tagalog speaker. So yung Kung nila, Kong. Natatawa lang ako pero hindi ko pinagtatawa na yung pagkatao nila. Ito. Sana Brad, maipaliwanag mo kung saan galing ang iyong authority. Romans 10:15. Para hindi ko masabi na isa ka rin sa mga personalidad na binanggit mo. Yun ang comment niya. Alam mo, napakadaming comments na natanggap ko dito sa video na ito, yung fake preachers exposed. Gusto ko pang dagdagan pero hindi na ako makapagkanda o gaga sa dami ng bashers. Na isa-isa ko naman yung at least sa alam ko, sa pagkakaalam ko, bago ako mananghalian ngayon, kanina, at least nasagot ko naman. Nadurog na nga yung mga daliri ko kata-type eh. Sana naririnig ako ngayon. Hindi ko alam kung effective itong ginagawa kong live. Pero bahala na. So, nasa na ba ako? Ito. Kay Ryan Wabe, 1854. Una sa lahat, Ryan Wabe, sana napanood mo yung buong video. Kasi, diba? Kasi kung napanood mo yung buong video, dapat hindi ka na nakapag-comment ng ganyan. Dapat nauntindihan mo na. Diba? Pero for your sake, sige, try kong iklian sagot. Ang pinupush ko sa lahat ng mga videos ko ay ang pagbabasa ng Bible. Magbasa kayo ng Bible. Yun lagi ang sinasabi ko. Masama ba yun? Mali ba yun? Yun nga ang pinakapunto kayo, magbasa kayo ng Bible kasi pag nagbasa kayo ng Bible, yung mga legit na sugo at mangangaral ang mapapakinggan din nyo. At yun ang Panginoong Heso Kristo at ang mga apostol na isinugo niya. Yun lang ang dapat pakinggan. Di ba kayo, pinagtatawanan ko na lang itong minsan yung mga bashers na bulag, na sabi ng Panginoong Hesus, pabayaan nyo sila kung ayaw nilang
Ayaw nila sa liwanag, gusto nila doon sa mga leader na bulag, pabayaan nyo silang mahulog silang lahat sa hukay. O di bahala kayo dyan. Basta ako, nag-upload ako ng video. Ang advocacy ko ay yung i-push ang pagbabasa ng Bible at ako chillax lang ako, napakasaya, napakaganang dibdib ko. Kaya ito, tawa lang ako, natatawa lang ako. Kahit magbasa ako ng mga comments ninyo ng pang-aasar personal, again, sabi sa Biblia, ang laban ay hindi sa laman at dugo, pero tinaman itong mga comments nila, puro pang-aasar personal. Ako naman, chillax lang ako kasi alam ko, ang sinusunod ko, ang Diyos. Diba? Sabi ng Diyos, ang laban sa religion, hindi sa laman at sa dugo. So pag itong mga bashers na to, ang banat sa akin ay below the belt, personal na, tapos sila pa yung magbabanal-banalan, ito ang naririnig ko sa utak ko. Yan. Natatawa na lang ako. Hindi kayo ang mabait. Basta sa puso ko, alam ko sinusunod ko yung nasa Bible. Gusto ko magbasa ng Bible. Grabe talaga. Yun talaga ang kaligayahan ko. Tuwang-tuwa puso ko pag nagbabasa ako ng Bible. At pag nakakabasa ako ng mga bashers, pinagtatawanan ko lang ito mga to. O Ryan Wabe 1854, sana napanood mo tong video na to para itong fake preachers exposed. Hindi itong ngayong video na ginagawa ko, itong live kasi live to Yung tinutukoy ko, yung pinagko-commentan mo, yung fake preachers exposed na part 2. Yung topic ko is about sugo. Dapat napanood mo para hindi ka na nag-comment ng ganyan. Huwag mo kong isingit sa usapan. Labas ako dyan. At sa lahat ng mga magko-comment, bakit nyo gustong isali ako? Di naman ako, sinasabi ko rin sa mga videos, hindi ako nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Hindi ako nandito para sabihing sugo ako. Hindi ako dito para i-claim yun. At hindi rin ako nandito para i-claim na isinugo ako ng Diyos para mangaral ng salita. Hindi ko i-claim yun. Natatawa lang ako. Ang pinupush ko yung pagbabasa ng Biblia kasi napakasaya magbasa ng Bible. Anong masama doon? Sige nga mga bashers. Ngayon kayo mag-comment. Live ako ngayon. Sige. Napakaganda ng mood ko ngayon. Hindi ko lang alam kung mababasa ko live yung mga chat nyo. May chat ba dito? Hindi ako techie Ryan Wabe 1854, naubos na yung oras sa'yo. Huwag mo akong isali sa usapan. Anong authority yung hinahanap mo? Hindi ako ang authority at walang may authority. Wala sa mga tao ngayon, miski yung mga leader ng religions, kahit anong religions yan, at yung leader mo sa religion mo, kung anong religion ka man, walang authority yan, walang may authority. Ang may authority lang ay yung sinasabi sa Bible, yung sinugo. Ulitin ko, si Jesucristo lang yon at yung mga sinugo ni Jesus Christ na mga apostles para mangaral ng salita ng Diyos. Sila lang, okay? O next. O siya ulit, i-refresh natin, baka may bagong comment. Hindi, wala. 56 minutes ago, siya pa rin. Diba? Ano tong sabi ni Ryan Wabe? Siya na naman, no? Pero sinagot ko na yun, nakatype na, puro all caps pa naman ako. Sabi ko na nga ba magaspang talaga ako magsalita. Alam ko may basher na pupuna doon ba't ganyan ka magsalita? Akala ko ba nagba-Bible ka? Ano ngayon kung magaspang ako magsalita? Alam ko na may sinasabi ko. Ikaw, gamit mo dummy account, gamit mo fake na account sa YouTube, tapos magko-comment ka, ang tanga ng comment mo. Aawayin mo pa ako. Diba? Ayaw mo ipakita yung mukha mo. Sino ka ba? Bibisi-bisita ka sa channel ko, nanood-nood ka, kuno ng video. O baka nga hindi pa pinanood nakita lang yung title, nakita lang yung thumbnail ng video. Hala, comment agad si bakla. Ito, may isang babae, pag naabutan ko tong babae, may babae yata o lalaki, hindi ko rin alam. Siyempre, dummy account nga, hindi ko alam kung anong kasarian niya. Kung makapag-spam ng comment ng aasar, away bata ang gusto. Sabi nga ng Diyos, ang laban ng Kristiyano, hindi sa laman at sa dugo. Tapos makikipag-away bata ka. Tapos ikaw ang tama at yung pinagtatanggol mong leader na hindi ka naturuan.
kung paano ang tamang laban. Diba? Ako, chillax lang ako. Na-entertain lang ako. Tinatawanan ko lang yan. At alam ko yung mga iba dyan, gigil na gigil. Bahala kayo manggigil sa akin. Wala akong ginagawang masama. Unahan na lang tayong mapatidan ng ugat. Basta ako, tuwang-tuwa ako sa nangyayari. Sinabi ko nga sa mga bashers na to, yung mga nagko-comment ng masasama tungkol sa akin, kahit mag-spam pa kayo ng kahit anong comment, kahit imbento or bintang, sige lang mag-comment lang kayo. Kahit ikutin nyo lahat ng mga videos ko, maghalongkat kayo ng mga videos ko sa YouTube, kahit hindi na related sa religion. Alam nyo ba, sa kako-comment nyo ng mga pangbabash or negative na kung ano-ano, tinutulungan nyo pa rin yung video na kinomentan nyo para ma-push ng YouTube algorithm, yun ang term na ginagamit nila para maipakita at mapanood pa ng more viewers. O, diba? Sige, huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod mang-bash sa akin. Sige, personalin nyo ako. Dahil ang kapalit nun, yung video na in-upload ko para ma-push ang pagbabasa ng Bible at ma-push ang katotohanan, mapanood pa ng napakaraming taong may YouTube. Diba? Kahit dami ang accounts nila, kahit fake ang accounts nila sa YouTube, mapapanood pa rin nila. O, sino ngayon ang tanga? Diba? Diba? Tinutulungan nyo pa rin maging viral yung video. Eh di salamat. Eh di natutuwa pa rin ako. At alam ko na ang laban ng Kristiyano, pang ilang beses ko na ito sinabi, hindi sa laman at sa dugo. So kahit asarin nyo ko, kahit anong pang bubwisit ang gawin nyo sa comment section, wala akong pakialam. Salamat at napupush yung video sa taas ng listahan ng YouTube, di ba? Sige YouTube, ipakita mo lang yan sa kung kani-kaninong tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sige, gawin mo. Mag-comment pa kayo ng mga pangbabash nyo. Eto, teka, si Ryan Wabe pa. Hindi na nawala kay Ryan Wabe. Ang dami kasing ang dami mag-comment. Anong sabi niya? Tama ang mga apostoles na tinawag. Ang hirap basahin ng pagta-type niya. Teka nga. Baka madamay ako. Ang hirap basahin ng pag-type mo, ha? Tama ang mga apostoles na tinawag during his ministry, sila yung una't huli na itinalaga sa church. At sila, as a church capacity, ang huling sugo ng Diyos na si Jesus. Nagbigay ng authority sa kanila to preach and to baptize. How about you, Brad? Please, where you comes from and your authority. Oy, nagbabasa lang ako ng comment, ha. Check nyo din. Yun yung pagka-type niya, yun yung bagbasa ko. Ulitin ko sa iyo, Ryan Wabe 1854, wag mo kong isingit sa usapan. Bakit mo ba ako sinisingit? Bawal nga ang tao na leader eh. Yun nga ang pinaka-point dito eh. Magbasa kayo ng Biblia at ang authority lang na merong para makapagturo, makapangaral ay si Jesucristo at ang mga apostol na isinugo niya. Doon kayo makinig, magbasa kayo ng Bible. Yun ang gawin nyo. At magiging masaya rin kayo tulad ko. Ayan o, tawa lang tayo sa buhay. Diba? Babasahin ko ba yung reply ko sa kanya o kayo na lang magbasa ng reply ko? All caps yun na, ulitin ko, heads up. Magaspang ako magsalita pag mga ganyang mga klaseng nagko-comment. Expected ko naman na nahahatulan ako or huhusgahan akong pang tao. Eh, di bahala kayo. Next. Ito, siya ulit. 1 hour ago. Yung Ryan Wabe 1854. Kotang-kota ka na, Ryan Wabe, ha. Kahit blanco yung account mo. Ang sabi niya sa akin, ang alam ko, may mas malalim pa ang pinaghutan. Anong pinaghutan? Yun yung pag-type niya, binabasa ko lang. Sabi niya, ang alam ko, may mas malalim pa ang pinaghutan sa kanyang paghahayag. Sana maipaliwanag niyang mabuti. Sana maliwanag ang pagtatype mo ng comment mo. Naghahanap ka ng kaliwanagan eh, comment mo pa lang, labo. Ako pa ang hinihingan mo. Magbasa ka ng Bible mo, Ryan Wabe. Nandun lahat ng kaliwanagan na gusto mong makita.
Di ba? Hindi masama itong sinasabi ko. Magbasa ka ng Bible mo, ha? O, sige na. Next. O, ito naman, si @user-m. Hindi pa binago yung username mo. Halatang gawa-gawa lang ng dami account to. Napapagod akong tignan yung mga account nyo. Malamang wala tong laman. Tignan ko nga. Oh, wala nga ang laman. Si Apong Lakay. Anong channel niya? Ginawa niya lang noong January 28, 2024. Kaya pala. Bagong-bago dami account mo, ha? Ma'am Sir. Kaya Ma'am Sir ang tawag ko dito. Di ko alam kung Ma'am ba sila o Sir. Or Ma'am Sir. Pareho. So, ang sabi nitong Apong Lakay na to ay natatawa ko. Sabi niya sa akin, gagawa ka din ba ng sarili mong iglesia tapos may emoji? O, tinan mo yung sagot ko. Ibabasahin ko na lang yung sagot ko. Okay, ang sagot ko sa kanya, tulad po ng ginawa ng leader mong tao sa religion. Sabi ba naman niya kasi sa akin, gagawa ka din ba ng sarili mong iglesia? O di ang sagot ko sa kanya, yung tulad po ng ginawa ng leader mong tao sa religion? Naku, hindi po. Bawal po kasi yan, sabi ni Jesucristo. Bawal yan, kaya hindi ko gagawin yun. So may iba pa po ba kayong tanong na hindi itinuro sa inyo ng leader mo sa itinayo niyang church nyo? O diba? Pag ganyang klaseng mag-comment, dapat ang reply mo, ganyan din. Diba? I-level ko lahat ng reply ko sa level ng kagaguhan ng comment mo. Sige lang. Hindi ako papagod. Oh, isa pa to. Another user na hindi man lang pinalitan yung pangalan. Check natin yung account niya. Si Marlon Manalansan. Walang laman ng account. O, ginawa niya ang account niya noong November 29, 2023. Bagong-bago din. Bagong dami account. Diba? Pero ang sabi naman niya, tama ka, Brad. Tama ka, Brad. Sawayin kaya kita. Hindi ako ang tama, ha? Nagbasa lang ako ng Bible. Marlon. Anong pangalan niya ulit? Marlon Manalansan. O, Sir Marlon Manalansan, hindi ako ang tama. Kung may narinig ka man dun sa video na tama para sa'yo, binasa ko lang yun sa Bible. Kaya lahat ng puri, lahat ng pasalamat, lahat ng kaluwalhatian, babalik yan sa Ama, sa Diyos. Ibalik mo lahat sa Diyos. Wag sa akin, wag sa kanino mang tao. Miski sa sarili mo, wag. Tao ka rin. Okay ba yun? Ang bida palaging ang Diyos. Si Jesucristo at ang Espiritu Santo. Oh, next comment. Hanggang ano oras tayo magla-live? Naka-live pa ba? Mamaya hindi na tayo live, ha? Kung ano-ano nang nangyayari. Next comment. Ang sabi ni Constancio Gindulman 2792. Kailan ginawa ang account niya? Siyempre, blanco pa rin. Ito na ina-expect ko. Mga dami accounts, mga fake accounts ng mga members ng MCGI. Dahil napilitan dati na gumawa ng mga accounts kahit hindi sila mga techie para mapadami ang viewers at subscribers ng Brad Eli nila at ng Kuya Daniel nila. Diba? Oh, more about this channel. Ginawa yung account niya noong September 29, 2018. Ganun pa man, mas matanda tong channel ko dahil 2009 pa to. Oh, ang sabi ni Constancio Gindulman 2792. Pagkatao hindi sugo, sabi mo. Yung mga apostol, sugo. Tao sila. Ingat po, baka makapagligaw ka. Alam mo, Sir Constancio, ito yung reply ko sa kanya. Ikaw ang mangliligaw. Kasi kahit tao yung mga apostol, sinabi naman mismo ni Jesucristo na isinugo sila, anong problema mo dun? Diba? Ang tinutukoy kong mga tao dito ay yung hindi naman sinugo ni Jesucristo. Anong proof natin na isinugo yung mga taong yung mismong leader mo, Constancio? Yan, yung leader mo yan sa religion. Bakit yan nangangaral? Dahil feeling niya sugo siya. O sino nagsugo sa kanya? Tao yan.
'Di ba? Etong mga apostol na tinitira mo, na nililikot mo, merong tayong pruweba, may proof sa Bible na kasulat. Isinugo sila ni Jesus. O, kahit tao sila, isinugo sila at binigyan pa nga sila ng posisyong apostol eh. Anong problema mo doon, Constancio? 'Di ba? Etong mga klase ng comments ang natatanggap ko, puro katangahan. Kaya alam nyo, kung ganitong level lang yung mga tao na puro mga tanga, no wonder naloloko kayo ng mga leader nyong tao. Kaya nahampas ko yung hita ko, ang sakit. sorry. 'Di ba? Maloloko kayo lang mabilisan itong mga leader na tao na to. Etong katulad tong si Willie Santiago. Halatang manloloko pero may mga followers pa rin. 'Di ba? Yan si Kibuloy. Ako wala akong kinalaman o ayokong i-touch yung kaso niya dahil ang kaso niya ay ano ba, civil ba? Civil case? Anong case ba? Hindi ako abogado eh. Kaso yan na personal niya eh. Hindi yun ang pag-uusapan natin kung itatouch ko man na yung Kibuloy na yan. Pero pagdating sa religion, ayan, nagpro-proclaim na apostol, sinabi nga niya siya si Jesus, yun ba ang sinabi niya? Di ba siya ang Kristo or siya ang Diyos? Ano bang sinabi niya? Ano bang claim ang hindi pa niya kiniklaim? Yan si Kibuloy na nababalita ngayon. Pero ayokong i-touch yung personal na kaso niya. Wala namang kinalaman yun sa religion eh. Pero pagdating sa religion, ay kasama ka dito sa mga false preachers, Kibuloy, kahit saan ka man nagtatago. At kahit si Bato ang maging security mo, hindi pa rin ako matatakot sabihin, peki kang sugo ng Diyos, okay? Ayun, di ba? Ayun, kahit yung si Kibuloy, kahit anong claim niya tungkol sa religion, may mga followers pa rin. Yumaman nga eh, ng ganyan dahil sa mga abuloy ng followers niya. At kahit sino pang religious leaders na tao sa panahon ngayon, mga peki lahat yan at maloloko kayo kung ganyan kayo katatanga mag-isip. Diba, Constancio? Gindulman, ang tanga ng comment mo. Bahala ka. Titirahin mo yung mga apostol, may proof nga tayo, nabasa nga sa Bible. At kaya nga ito yung sinasabi ko, magbasa kayo ng Bible. Masama ba yung sinasabi ko? Dahil pag nagbasa kayo ng Bible, edi si Jesus Christ ang maririnig nyo. At dapat alam mo, Constancio, na kahit tao yung mga apostol niyan, isinugo sila ni Jesus. Kaya dapat wala kang problema doon. Huwag kang tanga. Diba? Ang tinitira ko, itong mga tao ngayon na nagpo-proclaim, nagkiklaim na leader sila, na sugo sila, na mangangaral sila, sino nagsabing sugo kayo? Yun ang tanungin mo. Sila ang tirahin mo, wag yung mga apostol. Tanga ka, Constancio. Ay, nako, refresh nga natin, baka may kumomment na bago. Walang kumukomment, mga nagsisiesta. Next comment. Galing naman to kay Jenny Ishida 2644. At check natin ang account. Siyempre, blanco na naman. Anong i-expect ko? Tignan natin kung kailan ginawa yung account. April 25th, 2022. O, diba? Bagong-bago. Mukhang bagong convert to ni KDR, O, ang sabi ni Jenny Ishida 2644, "You are fake." Fake ako? Bakit na naman ako? Bakit ako? Bakit niyo ako isinisingil sa usapan? Ang usapan dito, yung mga leader niyong tao sa religion. Sila ang mga peking mangangaral. Diba? Nangangaral ba ako? Ang sinasabi ko lang naman, magbasa kayo ng Bible eh. Diba, Jenny Ishida? Mukha kang tanga, kababae mong tao. Sana pinanood mo yung video ng buo para nalaman mo kung ano talaga yung sinasabi ko doon. 'Di ba? Nakita mo lang yung title, nakita mo lang yung thumbnail, comment ka na. You are fake. 'Di ba? Tingnan natin kung anong sinabi ko sa kanya. Babasahin ko na lang din. Sabi niya sa akin, "You are fake." Kaya ang sabi ko sa kanya, ateng. Alam mo, madam, ang fake lang dito, yung dami account mo. Diba? Ang fake lang dito ay yung dami account na gamit mo sa pag-comment sa video kong to. Diba? Comment kayo ng comment any photo or about
section ng YouTube channel ninyo, mga blanco? Ano to, ang tatapong yung mga asar, tas duwag kayo magpakita? Yun ang reply ko sa kanya. Ugali yan ng mga leader nyong tao na fake. Kayo ang mga fake. Please lang. Huwag ako. Diba? Huwag niyo akong isingit sa usapan. At usapang relihiyon to, Jenny Isida, 2644. Kung tamad ka maglagay ng description sa YouTube channel mo at mag-upload ng mga videos, miski ng profile picture mo, huwag kang tamarin magbasa ng Bible. Utang na loob. Utang na loob. Pagkatapos mo mag-siesta dyan, dahil kalalamon mo lang ng pananghalian, magbasa ka. Magbasa ka ng Bible. Pero meron na naman siyang comment. Spammer din pala tong si Jenny Isida. O, isa pang comment ng babaeng ito. Ewan ko kung babae nga siya. Spammer din no? Sabi niya, yes, Brother Eli is not a fake preacher. Puro exclamation points eh. Kailangan meron din ako ganun din yung pagbabasa ko. Lagot ako sa teacher ko nung elementary. Sabi niya, pag may exclamation point, kailangan yung expression ng boses mo may damdamin din. Puro exclamation point si ate. O di sinagot ko siya ng all caps. Diba, ang sabi niya sa akin kasi, yes, Brother Eli is not a fake preacher. O ang sagot ko sa kanya, all caps. Kilabutan ka nga sa comment mo. Diba, total na ang Diyos ang bukang bibig mo, tao, binibida mo. Nakakasuka tong panatikong to. kahit may apelido kang Hapon at gustong gusto ko ang bansang Japan at ang mga animes, mga palabas nila sa Japan. Ano ba yan? Winawalang mo. Nasisira dahil sa'yo. Oh, next. Ang sabi ni @user, ito na naman. Bagong gawa din to. Tingnan natin yung account niya. Sabi siya si Noel Canyones. Oh, blanco na naman ng YouTube account. Ni video, wala. Sabi sa account niya, this channel doesn't have any content. Kailan niya ginawa? Ginawa niya nung February 22, 2024. Oh, bagong convert ni bagong convert ng kuyan yung ewan. Tao yan eh. Hindi nga artista eh. Tapos iiyakan nyo pag nakita nyo. Ayoko na. Focus tayo sa mga comments. Ang sabi ni Noel Canyones. Asa na ba ako? Nawala. Ayun. Sabi niya, yung idea mo wrong. Wow. Konyo ka? Social ka? Yung idea mo wrong. Mali ang idea mong huli na ang mga apostol. I challenge you. Bakit mo ako china-challenge, Noel Canyones? Di ba? Bakit mo ako china-challenge? Lagyan mo muna ng laman yung YouTube account mo. Ito yung reply ko sa kanya. Babasahin ko na lang. Excuse me? You challenge me? Maglagay ka muna ng totoo mong display photo. 'Di ba? Ano to? Lakas ng loob mo, tas dami at fake accounts gamit mo makipag-usap. 'Di ba? Wala ako panahon makipag-usap sa mga tulad mo. If ayaw mo panoorin yung video na to ng buo, ayoko rin kausapin o makita yung mga tulad mo sa comment section na, 'di ba? Ng kahit anong videos ko. Bawal. Fair 'yun, 'di ba? Fair yun. Ikaw, ayaw mo maglagay ng photo mo sa YouTube mo, tapos comment ka ng comment. Oh, may karapatan din akong umayaw na kausapin mo ko. Karapatan ko yun. Huwag mo akong kausapin. Noel Canyones, kung sino ka man. O may isa siya ulit. Dala-dala. Alam nyo, pag nag-comment kayo, sa isang thread na lang, kayo comment ng comment. Di bale, dahil yun din nang tutulong ma-promote yung video O sa ulit, ang sabi niya, sabi nung Noel Canyones, kung hindi sila sugo at nangangaral sila pertaining dun sa mga taong binanggit ko at yung mga nasa photo, sabi ko kasi lahat kahit wala sa display photo yung picture nila,
nilalahat ko yung mga leader ng religion eh. So yun yung tinutukoy niya. Kung hindi sila sugo at nangangaral sila, ikaw, ano naman ang karapatan mo na mangaral? Gamit mo ang social media? Tanga, no? Ang tanga ng comment. Alam mo Sir Noel Cañones, kung pinanood mo yung video, kung pinanood mo lang yung buong video, o kahit yung 30 minutes man lang, feeling ko kahit 6 minutes narinig mo na dapat eh. Bago ka mag-comment ng ganyan, di sana hindi ka mapapahiya ngayon. Bakit mo ako isasali sa usapan? Bakit mo ako isasali? Mangangaral ba ako? Inaako ko ba? 'Di ba? Ilang videos yung pinost ko at laging sinasabi ko sa mga videos na yon, magbasa kayo ng Biblia. Yun ang pinupush ko, yun ang advocacy ko, magbasa kayo ng Biblia. 'Di ba? Sinasabi ko hindi ako nandito para mangaral, hindi ako nandito para maging sugo, hindi ako nandito para magturo. Hindi ko ikiniklaim na isinugo ako ng Diyos. Hindi yan, tao akong katulad nyo. Tao akong katulad nyo, di ba? Makasalanan din kaya gusto kong magbasa ng Biblia kasi nandun yung tunay na sugo, si Jesus Christ at yung mga apostol na sinugo niya. Yun ang gusto kong marinig, kaya yun ang pinupush ko. Basahin nyo din. Di ba? Tao ako na katulad nyo. Tao lang ako, katulad nyo. Pero hindi ako kasing tanga nyo. Yun ang masasabi ko. Yun ang masasabi ko. Hindi ako kasing tanga nyo. May pruweba ko. Hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko. Hindi ko binubuhat sarili kong bangko. Ang ebidensya ko, itong mga comments nyo. Ang tatanga eh. Parang mga abnormal eh. Huwag nyo sabihing mayabang ako. Ang pruweba ko yung comments nyo. Basahin nyo. Basahin nyo out loud. Sige, basahin nyo out loud para marinig nyo sarili nyo ng tanga nyo. Baka sabihin nyo, pagkabasa nyo ng comment nyo mismo, ay ang tanga. Comment mo yun eh. Yun ang masasabi. Yun ang masasabi mo. Habang binabasa mo yung comment mo, humarap ka sa salamin. Natatawa lang ako sa mga taong to, kawawa tong mga to. Sinasabi ko, niloloko kayo ng mga leader nyo sa religion dahil mga tao yan, mga peke yan. Tapos nagagalit kayo sa akin. Yun yung sabi ng Bible. Di basahin nyo rin Bible nyo at pag nabasa nyo sa Bible nyo na yung sinasabi ko, yun nga yung nakasulat sa Bible nyo, o ngat-ngatin mo yung Bible mo. Sige, yun ang awayin mo, wag ako. Naintindihan ba? Wag mo akong awayin dahil binabasa ko lang yung mga nasasabi ko. At hindi ako nangangaral at hindi ako magle-leader. Bawal nga yun eh. Laban nga tayo dun eh. Kung di ka ba naman tanga, Noel Cañones? Para kang nakapanghanang-hanian ka na ba? Kung makapag-comment ka. Isa pa to. Next na comment. Sabi ni Jason Pagsinohin. Jason Pagsinohin 5046. Tingnan natin ang account niya. Si Pags TV. Diba? Long hair din siya. This channel doesn't have any content. Wala ring content. At ginawa yung account niya noong January 18, 2021. Diba? Isa ka sa mga napilitang gumawa ng YouTube account para mapataas ang subscriber na ang dating daan noon. Diba? Alam ko yan kasi nga member ako dyan dati. Diba? Kaya wag nyo akong yabangan na hindi ko alam tong sinasabi ko. Diba? May iba mga bagong converte lang nitong kuya, kung sino mang kuya Daniel nilang yan. Ako, 2000 pa lang, iniiyakan ako ng nanay ko dahil dala-dala ko malaking maleta, punong-puno ng damit ko, papunta ako ng Apalit, Pampanga. Kasi may pasalamat doon. Diba? 17 anyos ako noon, nagta-travel ako mag-isa papuntang Pampanga. May iyak nanay ko, saan daw ako pupunta? Sabi ko sa dating daan. Diba? From 2000 hanggang 2022, yan ang paniniwala ko. Naging masugid at masidhi ang pananampalataya ko dyan. Kaya huwag nyo akong i-small-smallin. Baka mapahiya kayo. Hindi ako nagyayabang ha. Hindi ako nagyayabang. Nile-level ko lang tong sinasabi ko sa kayabangan ng mga nagsasalita. Akala mo kung sino sila, na member lang sila nung 2023? Diba? Yung isang nag-comment dito, hindi pa daw nga siya member ng MCGI, sinasabihan na akong bobo, mali ako.
pagtingin ko sa picture niya, putol yung buhok. Babae to ha, putol yung buhok, may makeup pa. Tapos sabi niya, tama. Tapos sabi niya sa akin doon sa moment, tama si Brother Eli, ikaw ang mali, bobo ka. Ikaw, tama pala si Brother Eli, ba't putol buhok mo? At ikaw rin nagsabi na hindi ka pala member. Tama pala yung taong yun, ba't di mo sinusunod? Pag-check ko nung account niya sa YouTube, may video, anak pa niya yung video, tapos ganun ka mag-message sa YouTube. Nilalagay mo sa peligro yung bata. Diba? Tingnan mo ang level ng katangahan mo, ate. Kung sino ka man, sana madaanan kita bago ko matapos tong live na to. Para mapakita sa buong mundo yung katangahan mo. Diba? Hindi ka pala member ng MCGI. Tapos papasok-pasok ka sa channel na to at sasabihan akong bobo at pagtatanggol mo yung leader na hindi ka naman pala member. Sasabihin mo tama ang turo ng tao na yun ha. Yung turo ng imbis na, sabi ko nga dun sa babaeng yun, imbis na turo ng Diyos, aral ng Diyos. Ang sabi niya, turo ni Eli Soriano, aral ni Eli Soriano, tama tong si Eli Soriano. Bukang bibig tao. Tama pala yung taong yan, yung mga aral ng taong yan. Isa sa mga aral ng taong yan, dapat ang babae mahabang buhok, walang makeup. Ikaw, ang kapal ng makeup mo, tapos ang buhok mo, diba? Kitang-kita yung tenga mo. Ang ikli-ikli ng buhok mo. Tapos sasabihin mo, ako bobo. Diba? Ano ba yan? Kawawa na may anak mo. O, balik tayo dito kay Jason Pagsinohin 5046. Ang sabi sa isang comment niya, kasi tatlo yata comment nito, 4. Sabi niya, sana nung nabubuhay si Brother Eli, sana pinamalian mo na yan sa harap ng mga tao na mali ang inaaral namin. Yun ang sabi niya. Alam mo Sir Jason, patay na nga eh. Bakit mo ako pipiliting pamalian? Bakit mo pilit? Alam mo, pangalawa na tong natanggap kong ganitong level mag-isip. Sana nung nabubuhay pa yung Eli Soriano, sana pinamalian mo. Patay na nga eh. Ano gagawin ko? Gusto nyo ba buhayin? Buhayin nyo. Tapos kakausapin ko. Diba mga tanga? Anong gusto mong isagot ko sa ganyang comment? Kung nabubuhay daw yung matanda, sana pinamalian ko na sa harap ng mga tao na mali yung mga inaaral nila. Patay nga yung matanda, ano gusto mong gawin ko ngayon? Diba, hayaan mo, gagawa ako ng video, pero ang ipi-play natin yung video niya ha, kasi hindi ko naman mabubuhay ang patay nung yan. Para kausapin. Diba? Pero ang sagot ko sa kanya, yun nga, patay na yung tao, nung gagawin ko ngayon? Diba, nung buhay pa daw si Bradley, sana pinamalian ko na, kahit patay yan ngayon, pinamamalian ko. Anong problema kung buhay yan o patay? Diba? O yan, yung pamangkin niya, si Brad Daniel Rason, o papamalian ko rin, hintayin mo ha. Hintayin mo lang, gagawa ko ng video about that, okay? Pero magbasa tayo ng Biblia, baka naman gamitin to ng mga mangbabash sa atin. O tinan mo, yung sa kanya, papamalian daw niya. Papamalian ko kasi magbabasa ako ng Bible, doon ko kukunin yung mga... yung sandata ko nandun. At yun ang pinupush ko, magbasa kayo ng Bible para mapamalian nyo din yung MCGI na yan, yung INC, yung Katoliko, yung Jesus is Lord, yung El Shaddai, yung mga congregation, mga CFC, KFC, kung ano-ano mga ang tawag nila doon, yung mga sa mga social, CCF ba yun? Or anong tawag doon? Yung usually sa Makati, sa BGC, yung mga artista ang dumadalo. Congregation one tawag doon, or fellowship, yung ganyan. Bahala kayo. Nilalahat ko yan. Lahat ng leader ng religion na tao sa panahon ngayon, peke. Kung magalit kayo sa akin, bahala kayo. Yun ang sabi sa Bible eh. Basahin nyo. Diba? Basahin nyo. Siyempre, hindi papayag yung mga leader na yan na sabihan silang peke. Kasi nga, mangangaral sila eh. Yun ang stand nila eh. Ang stand ko, hindi kayo kailangan kasi nga si Jesus Christ na yung sinugo. Anak na yun eh, sinugo na para mangaral eh. Tapos nung umakyat sa langit, bigla kang susulpot. Mangangaral ka din?
Yun sinugo na at anak yun anak yun ng Diyos. Sinugo na, legit yun. Tapos feeling mo nung pag-akyat niya, kailangan magsugo ulit, tas tao, ikaw? Sugo ka? Anak nga sinugo na, tapos isusugo ka, next? yung anak nga pinapunta rito para mangaral tapos ikaw ang next? Mangaral ka din? mas best ka ba dun sa anak para kailangan pang ikaw yung sumunod? 'Di ba? Yan ang isipin ninyo. Tapos yung iba namang mga fanatics, yung ibang member na mayabang, nasisigawan pa ako. Kasi gusto namin, sasabihan ako na, bakit ba? Gusto namin may tao kaming pinakikinggan. Gusto namin may mangangaral kaming nakikita. O di bahala kayo, wag mo kong sigawan. Kung yan ang gusto mo sa religion mo, sabi ng Diyos, pabayaan kayo, bahala kayo. Magpaakay kayo sa bulag. Magpaakay kayo sa bulag, kasi bulag kayo. Pare-pareho kayo mahuhulog sa hukay. Diba? Ang nakakapagtaka mga bulag, nagko-comment. Diba? So spiritual yan, spiritual blindness yan ha. Pero nung nagkatawang tao si Jesus Christ, sabi to sa Bible, nabasa ko, kaya basahin nyo din ha. Hindi masama magbasa ng Bible. Diba? Nakakapagpamulat siya ng mga mata. Yung bulag, nagkakaroon ng paningin. Kaya yan ng totoong sugo ng Diyos. 'Di ba? O yung leader mo, nakakapagpabalik ba ng paningin? Ilang patay na ang nabuhay niya. Physical to ha. Kasi si Kristo, yung totoong sugo ng Diyos, at yung mga apostol na sinugo niya, bumubuhay ng patay. Physical at spiritual, kaya nilang gawin yun. 'Di ba? O yung leader mo, sa kayabangan ninyong lahat, ilang patay na ang nabuhay niya. Sige nga. 'Di ba? Kahit langaw na namatay, nabuhay ba niya? Ha? Kayabangan mo? Sisigawan mo pa ako? Impacto ka? 'Di ba? Nakaka-high blood. O ganyan kayo mag-isip, mga fanatics na mga leader na tao. Tapos kayo pa ang tama. 'Di ba? Ako pa ang bobo, ako pa ang tanga. Kaya ang sinasabi ko lang, magbasa kayo ng Bible, masama ba 'yon? At ito i-close muna natin to. Kayo na magbasa ng ibang mga comments dyan. So panoorin nyo rin yung video para dumami lalo yung nagko-comment. Yan. Panoorin nyo yung false preachers exposed at lahat ng mga videos na makikita yung na-upload ko at i-upload ko pa, God willing, soon. Panoorin nyo lahat. Tas habang pinapanood nyo yun, hawak nyo yung Bible nyo, binabasa nyo kasi nandun din naman yung mga verses na pinagpapaguran kong i-edit tapos di nyo naman babasahin. Basahin nyo yung Bible nyo. Kahit hindi ko iligay yung verse doon sa video, yung sinasabi ko naman ibinabasa ko sa Bible, basahin nyo pa rin. Huwag kayong tamad. Huwag kayong tamarin. Huwag kayong tatamarin sa pagbabasa ng Bible. Yan, nawala tuloy yung trail of thought ko. Ano ba pinag-uusapan natin? Live pa naman to, hindi ko na, pwede ba akong mag-pause muna ng ilang minutes para isipin kung ano yung pinag-uusapan natin? Nawala na sa isip ko yung pang closing natin eh. O, bahala na. Ano bang gagawin ko? Basta gagawa pa ako ng ibang mga videos para sa inyong lahat. Magbasa tayo ng Bible. Itong laugh na to dahil gusto ko chillax lang tayo. Gusto ko masaya tong usapan na to kasi live to. Masaya ako. Masaya lang ako na may mga nagko-comment, may mga nanonood kahit papano ng mga na-upload kong videos. Sige, kahit pang babas yan, okay lang yan sa akin. Pero don't expect na hindi ako sasagot ng magaspang ha. Magaspang ako magsalita, napakagaspang ko magsalita, lalo na kapag troll sa internet. Hindi ko kayo uurungan. Hindi kayo uurungan. Kahit anong yabang nyo, papantayan ko yan. Comment mo, ganyan. Ay, mas malala ako mag-comment sa'yo. Bahala ka.
Pero sana na-enjoy niyo yung mga videos na na-upload ko. Nakalimutan ko talaga yung sasabihin ko. Ang ganda pa naman sana nun. Ay naman. Ay nako naman. O, last na nga to. Ito na naman. Sino to? Walang pangalan. Si Uno Berador. miski a handle or username niya, hindi mo man lang mapalitan. Ginawa niya yung channel niya noong October 2, 2023. Ang sabi ng comment niya ay, mali ka naman, kaya nga member Church of God International. Hindi sila nagtayo. Hindi ako miyembro ng MCGI. Mali yung koro-koro mo. Isa pa to. Hoy, Uno Berador, kung sino ka man, di ka pala miyembro ng MCGI, tapos pinagtatanggol mo. Di ba? Anong klaseng pag-iisip yan? O, kung hindi ka member dyan sa MCGI at pinagtatanggol mo, anong religion mo ngayon? Diba? At kung pinagtatanggol mo at hindi ka pala MCGI, so alam mong tama yung aral nila, ba't hindi ka pa umaanib sa kanila? Tapos comment ka at mali pa yung koro-koro ko? Buisit ka? Kung sino ka man, Uno Berador. Diba? Yun din ang sagot ko sa kanya. Yan, no? Ang mali di ka pala member ng MCGI tapos pinagtatanggol mo. Diba? Mali daw ako Tas ang mali mag-comment ka sa akin gamit dummy o fake accounts. Ang mali dito magpapansin ka sa akin without even watching the entire video. Diba? If you are a fair person, dapat bago ka nagkukukuda, Uno Berador, inalam mo yung buong kwento. Diba? Watch the video bago ka magpapansin sa akin. Ma'am sir. Diba? Wag mga dummy o fake accounts ang gamitin nyo. Duwag ba kayo at ikinakahiya ninyo yung ginagawa nyo sa comment section ng mga videos ko? Ang lalakas ng loob nyo mag-comment, mang-asar. Sabihan ako ng mali sinasabi ko. Yung sinasabi ko, magbasa kayo ng Bible, mali yun. Ay, yun, naalala ko na. Salamat sa Diyos. Ang pinupush ko, ito pang closing na natin to. Ang pinupush ko ay ang pagbabasa ng Bible. Masama ba yun? Di ba mabuti yon? Mabuting gawin yon na magbasa ng Bible. Tapos sasabihan ako na ayaw ko sa mabuting gawa. Ang pinupush ko nga sa videos ko, magbasa kayo ng Bible. Mabuting gawa yun. Tapos magko-comment kayo na mali ako. O sino ngayon ang ayaw sa mabuting gawa? Di kayo. Di ba? Walang masama sa sinasabi kong magbasa kayo ng Bible. Mabuting gawain yun ang pagbabasa ng Biblia, pakikinig kay Hesukristo. Tapos magko-comment kayo, mali ako. Tapos galit kayo sa akin. O sino ngayon ang may laban sa mabuting gawa? Ha, mga taga-MCGI, edi kayo. At kayong lahat na may mga leader na tao sa religion. Tapos ako yung mali. Yan. Salamat sa Diyos. Pinaalala ng Diyos sa akin. Yun yung point na gusto kong itawid Matagal na. Ang sinasabi ko lang, magbasa ng Bible, masama ba yun? Mabuting gawa nga yun. Tapos sasabihan ako, laban ako sa mabuting gawa. Well, hello. Sabi nga ni Willie Santiago, mahilig gumanon si Willie Santiago. Hala, na ano ko. Pinanood ko si video niya ginagawan ko ng second part. Kaya ayoko nanonood ng mga videos ng mga peking mangangaral. Diba? Excuse me. Hello. Diba? Ako sasabihin yung ayaw sa mabuting gawa, kayo yung galit na galit sa akin at nagsasabing mali ako. Ang sinasabi ko, magbasa kayo ng Bible. Mali ba yon? Diba? Hindi kayo mga tanga. O kayo na ang magbasa ng ibang mga comments dyan. Enjoy nyo lahat ng videos na na-upload ko. Sana may napulot kayong mga aral dyan. Pero ang pinaka-importante dito ay magbasa kayo ng Bible para hindi kayo maloko ng mga leader na tao ng mga religions. Kahit anong religion pa yan. Sabi sa Bible, kahit anong kabaitan ang makita nyo sa mga tao na yan, kapag mali sa Bible, mali yan. Basahin nyo, nasa Bible yun. Baka sabihin mo, nag-iimbento ko. Hindi nyo naman binabasa di ba? Huwag nyo sabihin mali ako kung hindi nyo binabasa yung Bible nyo. Hindi nyo pala binabasa at sasabihan nyo akong mali para kayong mga nagko-comment lang dito ng mga tanga.
Pero hindi ko pinagbabawalang mag-comment yung mga yan. Ito last na talaga, promise. May isa kasing babae o lalaki. Babae yata. O ito si Jesse Christopher 33. O ewan ko, ito yata yun eh. Comment ng comment, spam ng spam. Ayoko nang basahin yung comment niya sa ano na. Kayo na magbasa, kayo na maghanap. Lahat, hindi naman lahat, almost. Kahit hindi related sa itong mga recent videos about religion, yung ina-upload ko, binisita niya lahat ng mga videos ko. Pati yung mga gaming video ko eh. Kinomentan about religion eh. Itong si Jesse Christopher 33, kung sino ka man, para kang tanga. Puro ano na, hanggang dumating sa point na away bata ang gusto, nag-iimbento na ng paratang, binablock ko daw yung mga comments niya. Alam mo, sa sobrang spam mo, sa sobrang spam mo siguro, YouTube mismo ang ano sa'yo, na pumipigil na sa comments mo. Or, baka masyadong obscene o bastos yung comment mo, kaya hindi ipinapakita ng YouTube. Diba? Pero hindi ko dinidelete ang mga comments. Open yung comment section. At kung i-delete ko man, channel ko to, anong pakialam mo? Diba? Huwag kang entitled, Jesse Christopher 33. 'Di ba? Binabastos mo ako sa mga comments mo. Channel ko to, YouTube channel ko to. 'Di ba? Kung i-delete ko man, ha? Kung nag-decide ako, kasi wala naman akong dinidelete pa eh. Kung nag-decide akong i-block ka o i-delete ka dahil ang bastos ng bunganga mo sa pag-comment sa mga videos sa YouTube channel ko, karapatan ko 'yun, 'di ba? Tapos paparatangan mo ko na binablock ko yung mga comment mo dahil daw magsasabi na ng kung ano-ano. Kala mo naman bidang-bida tong Jesse Christopher na to. I-block man kita, channel ko to, wala kang pakialam. Comment ka ng comment dyan, di mo alam yung sinasabi mo. Nakiki-comment ka na nga lang eh. Babastusin mo pa yung may-ari ng bahay. Diba? Bumibisita ka na lang sa channel, napakabastos mo. Diba? Siguro ano to, single, matanda na tas walang asawa. O kung bata ka man, kung bata ka pa, feeling ko hindi ka na magkakaroon kahit jowa. Ang bastos mo eh. O wala kang kaibigan, bastos ka eh. Bisita ka na nga lang eh, nag-entitled ka pa, 'di ba? Sikuhin ko kaya yung lalamunan mo. 'Di ba? Oo, magaspang talaga ako magsalita, lalo na pag mga ganyang uri ng nagko-comment, tong Jesse Christopher 33 na to. O tapusin na muna natin yung live na ito. Salamat sa mga nakapakinig. Kung nag-leave kayo ng message habang? Nabubulol ako. Kung nag-leave kayo ng comment or message habang pa rin talaga. Hindi ko ma-edit to, live to eh. Ulitin ko, take 3. Kung nag-leave kayo ng message or comments habang nagsasalita ako ng live, hindi ko nakikita yun kasi hindi pa ako techie, hindi ko pa alam kung paano i-navigate itong nasa harapan ko. Diba? Pero pag nakita ko yung comment ninyo, pag hindi na masakit yung mga daliri ko sa pagta-type, sige, magta-type na lang ako ng reply. Or magla-live na lang ulit ako next time pagbabasa ng mga comments na makikita ko. Pero may ginagawa akong in the process pa yung second part ng video, part 2 to, nung Willie Santiago Exposed. Sana panoorin nyo rin yun kasi meron siyang video na ang sabi laban siya. Ayaw niyang pumayag na hindi na kailangan ng mga mangangaral na tao sa panahon ngayon. Hindi siya payag na magbasa na lang tayo ng Biblia. Yun. At feeling ko, yun din ang stand ng lahat ng mga mangangaral na leader ng religions ngayon. Hindi sila papayag. Kaya itong part to, kampi-kampi sila. Kahit magkakaaway sila dati sa mga paniniwala nila, nagkamping-kampi ngayon. Kasi nga ang stand natin hindi na sila kailangan. Walang taong mangangaral ang kailangan sa panahon ngayon dahil isinugo na nga yung anak. The best na yun eh. Yun yung nasa part 1. Sa part 2 ay papakita ko sa iyo nagkakampi-kampi yan dahil ayaw nilang mawalan ng kita.
kitang pangkabuhayan. Kaya maghanda-handa kayo, Brad Willie Santiago. Pati yan si Brad Eli, kaso wala si Brad Eli eh. Pero itong si Daniel Racel, sige, handa ka. At lahat ng mga religious leaders, lahat to, in general to, may nababanggit man akong pangalan, eh, dahil doon ako galing. At yun yung mga nakasama ko sa loob ng church sa MCGI before. Yun lang yung immediate na anon ko ng example. Pero it doesn't mean na sinisingle out ko na sila. Ginagawa ko lang example yon kasi pwedeng i-apply yon sa lahat ng religious leaders na tao sa panahon ngayon. Lahat kayo mga peke, lahat kayo mga manloloko. Yun ang stand ko. Okay ba? Ayan, may part 2 yun. Sana panoorin niyo yung mga videos yun. Mag-leave din kayo ng comments, mga bashers, ha? Hintayin ko kayong lahat. Ayun, salamat sa pagbisita sa channel. Salamat sa pag-iwan ng mga comments. At hanggang sa susunod. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media accounts ko. Nakapublic naman po lahat yun. Bukas naman po yan sa lahat ng mga suggestions o questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.